Magandang gabi mga ka-trader, mga ka-Binance. Heto na naman po si Boy Kurama ang mag-a-update kung ano ang pwede nating pag-aralan ngayon. Ano nga ba ang pupwede? So, kita nyo to si Bitcoin. Although may big dump tayo kahapon. Ano ba ngayon? Yesterday, November 18. Last November 18, yesterday, nagkaroon tayo ng big dump. Actually, hindi po naman masasabing big dump kasi hindi pa yun yung signal ng reversal sa market. Makikita nyo kay Bitcoin, napaka-healthy pa rin nung trend. Uptrend pa rin siya. Nagre-create pa rin siya ng mga series of high, higher high, higher high, low, lower low, lower low. So, pagka ganyan guys, pataas siya, pataas yung trend natin sa pataas yung trend ng market. So ayan guys, bago ang lahat guys, may i-discuss ako sa inyo. Pwede nyo gamitin yung pwede nyo itong gamitin sa nauna kong video, i-partner sa nauna kong video kasi parang support and resistance lang din siya. Dito guys, ma-exercise nyo yung mag-spot nung support tsaka resistance. Ruby Rose sent up po. Check natin. Shout out po sa mga ka-group ko sa Binance Filipino Beginners. Oops, wala tayong data. So ayan, mga bullish na po ba mag-bullish na po ba si XRP nito? Sa chart niya siguro yes. For me, yes. Going up. Siguro pag nag-close tong candle niya, tong last candle niya, bullish pa rin naman tayo sa higher time frame kasi bullish tayo. Anong time frame ba tong gamit niya? I think it's naka 1 day ata siya. So, yan. Sa higher time frame, ang mga alts, most of the alts are bullish. So, kaya XRP rin bullish actually sa group namin, Binance Filipino Beginners, tsaka sa Bull Bear. Saan po ba? Bullish Bear. Welcome to Bullish Bear 91. So, ayan guys, shout out sa inyo. Shout out Sir June, Sir John Henry, mga master, Sir Jade, Sir JG. Sa nag-create po ng group nung Binance, si Sir CJ Toralba sa page ni sa group ni Sir CJ Toralba. Congrats po sa mga kasali doon. Pakibasa na lang rin po yung rules para sa mga pinagbabawal at mga maaaring i-post. Actually, ang pinakakon lang naman nata dun sa group na ginawa ni Sir J, which is the Binance Filipino for Beginners, which is ito yung GC na ginawa ni Sir John Henry. Ito, halos mga kasama ko po is galing doon. Sila po yung mga master natin galing din doon, mga nagtuturo po sa atin. Shout out po sa inyo. Pakibasa lang rin po yung rules guys. Pakibasa lang kasi may napapansin ako doon. May nagpo-post pa rin ng mga VIP. Hindi naman namin minamaliit yung mga kakayanan ng mga ano ba tawag dito? Mga trader na nagpapabayad. Actually, karapatan nila yun kasi malay ba natin kung nagbayad sila para matutunan nila yung mga ganong technique, mga ganong pag-aanalisa sa market. So, wala tayong karapatan na ipagbawal yon sa kanila na manghingi ng bayad. Pero sa group, pinagbabawal po na number 1 rule, nasa rules po yan. Actually, last rule. Kung makikita nyo po sa rules ng Binance Filipino for Beginners. So, ayan guys. Nasa na ba tayo?
Ayun, ang ituturo ko po sa inyo ngayon is actually hindi ituturo, i-share ko na lang kasi hindi naman tayo pro trader. I-share ko lang po yung kaalaman ko about sa Darbus box, which is magagamit nyo po yung Darbus box sa pag-spot ng support and resistance. So, ayan guys. At dahil dyan, bago tayo mag-start sa pag-share ng knowledge natin about sa pag-plot nung Darbus box, may papakita muna ako sa inyo guys. Salamat sa mga kasamahan natin na trader na nag-push sa akin na gumawa ng channel, YouTube channel. Actually, last bago mag-ECQ, may nagsasabi na sa akin na gumawa ng YouTube channel. Pero syempre hindi po tayo pro, nag-aaral pa tayo. Nahihiya tayo magsalita. Actually, ayoko pa nga magpakita sa camera. So, ayan, pagtyagaan nyo muna yung picture sa Lazada. Ayan guys, bale mag-unbox tayo. Ito yung actually, mura lang to. Magkano ba to? Ayan. 44 pesos. So, ito yung kauna-unahang nabili ko para sa ano ba tawag ito? Vlogging career natin. So, ayan guys, buksan natin si Lazada. Hulaan nyo ako na to guys. Ang lit pala niya. So ayan guys, wait lang at parang babuksan to. Ni ko kang gunting. So ayan guys, tutusan natin ang ating butihing misis na kumuha ng gunting kasi hindi kaya ng ating kamay. Ay, kaya pala. So, ayan guys. Charang! So, bumili ako nung, ewan ko kung ano to, microphone. Lavalier microphone. Ayan, so, tig 244 pesos lang siya guys. Binili ko nung nakarang araw. Dumating siya kanina. And, yan, check natin. Para maganda-ganda yung boses natin sa video natin. Hindi na nga tayo nagpapakita ng muka. Ang pangit pa ng boses. May background pa yung electric fan. Hindi naman tayo mayaman, electric fan lang tayo, wala tayong pang aircon. So ayan guys, medyo mahaba naman siya. Ayan. So parang maganda siya guys. Bale, i-try natin to sa i-discuss nating ayan. So i-share natin about sa Darbus box. So sana maganda yung quality ng voice at sana gumana siya. Syempre hindi pa natin siya natatry. So ayan guys, pagpasensyahan nyo na yung mga kamay natin na madudungis, mga kuko na uubos dahil sa kakangat-ngat. So ayan guys, tuloy na natin yung pag-plot natin ng Darbus box. So thank you. So ayan guys, andito na ulit tayo sa ating charting tools, which is trading view. So di-discuss na natin guys kung paano nga ba mag-plot nung Darbus box.
Darvas box sa tunog pa lang. So alam niyo na kung anong gagawin niyo doon. Maglalagay lang tayo ng mga box dito sa ating chart. So ang gagamitin nating tools is eto, rectangle. So first, ang madidetermine natin ang isang resistance pagka nare-reject yung candlestick sa taas. So sa pagpa-plot po ng Darvas box, kailangan nating ma-determine yung resistance. So ang unang resistance natin is this. Sa mga napanood ko pong video, sa mga nakikita ko na traders, nagpla-plot sila ng resistance sa wick. Meron din naman po sa body ng candlestick. So first, ngayon ang gagawin natin sa Darvas box, siguro wick to wick muna tayo. Resistance sa wick, support sa baba wick. So yan. So first resistance, malinaw na po, nakikita natin first resistance. So ayan, gawin natin siyang white. Now nakita na natin yung resistance. So ang susunod natin na hahanapin is support. So as you can see naman po siguro na clearly, ito yung makikita natin. Ito yung support. So ayan na siya, guys. Ang rules kasi ni Darvas box, sa candlestick pattern sa Darvas box, makikita natin yung mga breakout sa box. So first box natin is eto. So first box, first entry sa breakout, box 1, Darvas box 1. So yun, zoom in lang natin, guys, para mas maliwanag. So ayan, cellphone lang kasi gamit natin. So first box, ang rule ng Darvas box, kung saan nag-breakout, kung saan tayo magkakaroon ng breakout, yun yung entry natin. So kung nag-breakout siya sa baba, short tayo, pababa yung market. So ngayon, sa nangyari sa Bitcoin, sa market ni Bitcoin kasi is eto, nagkaroon siya ng breakout. So maliwanag naman po, breakout. Nagkaroon siya ng breakout. Saan ba yan? Nagkaroon siya ng breakout dito. Yan. Breakout siya dyan. So maliwanag po, breakout. With volume pa yan, guys. Meron siyang volume. So ayan. After that breakout, ang rules ni Darvas box is find the higher high. So every 5 candle, sa napanood ko kasi merong gumagamit ng Darvas box, 3 candlesticks lang yung basis niya nung pag-find nung high tsaka low. So sa atin kasi gamitan natin siya ng 5 candlesticks. So after that breakout, magbibilang tayo ng 5 candlesticks. Kung sino yung pinakamataas sa kanila, yun yung high. Kung alin yung pinakamataas sa kanila. So ayan. So first candle, breakout. First candle natin, red candle. So nagkaroon na siya ng another high. Sa breakout pa lang, guys, meron na siyang na-create na high. So adjust na lang natin tong ating horizontal line para ma-determine natin. Shit, ang hirap. So ayan, breakout and high. Ngayon, magbibilang tayo ng candle.
5 candle para ma-determine natin yung pinakamataas. So, first candle, number 1, hindi niya na-break. Number 2, hindi niya rin na-break. Number 3, hindi niya na-break. Number 4, so, ayan, meron na siyang breakout. So, hindi tayo dyan magpa-plot ng hindi tayo dyan maglalagay ng box. I-adjust po natin yung yung horizontal line natin para makita natin kung saan tayo pwede maglagay nung next second box. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. So, that's the box. High of the box. Kaso, may box ulit. Mas mataas ulit. So, higher pa rin tayo. Adjust natin ulit to kasi na-break na siya. Itong mahirap sa cellphone. Ang hirap i-touch ng mga uy, my God. So, ilalagay natin dyan. Kaso, next candle, meron na naman tayong higher high. So, another count, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi niya nasunod. 1, 2, high, 1, high, 1, high, and so on and so on. So, ganun lang. Hanggat sa panglima guys, kung panglimang candle, nag-create siya ng mas mataas na wick, i-adjust natin yung horizontal line natin para sa top nung box natin, yung resistance nung box. So, sa lagay ni Bitcoin dito, syempre may another high ulit siya dyan. Actually, parabolic na to eh. Nag-parabolic si Bitcoin. So, parabolic na si Bitcoin dito. Nagkaroon ulit siya ng high. 1, 2, high. So, ayan. Ayan na guys. So, yan yung pinaka-high natin. Ngayon naman, magbibilang tayo ng low. From that highest point nung candle, next candle, 1, 2, 3, 4, 5 ulit. Yun yung low natin. So, makikita natin from this highest candle, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na siya na-break dun sa panglimang candle. So, maghahanap tayo ng low. 1, 2, 3, 4, 5. So, we will consider this as a low kasi ito yung pinaka-low niya. Ito yung low niya. Kasi, makikita natin dito guys, high. So, hindi na siya na-break and hindi rin, yung low na to, hindi rin na-break. So, nag-hold din siya. So, yan na yung magiging so, hindi niya na-break guys. Yan na yung magiging low na rin natin kasi as you can see sa market structure, hindi nagkaroon ng breakout sa baba. So, this is the low. Kasi 1, 2, 3, 4, 5 high, that's the highest part of the candle. Then
lowest part of the candle is yung low rin nitong pinakamataas na candle natin. So, for me, I will plot a horizontal line there. So, ganyan. And, Darvas box. Another Darvas box. So, ayan. As makikita nyo guys, meron ako dito, diniscuss ko sa nag-discuss ako sa isang tao, nag-PM sa akin, nag-private message, kung every breakout ba is ang tanong niya kasi is kung kada breakout ba is magbabay na siya. So, sabi ko sa kanya, sir, kung may breakout po, pwede po tayong ma-fake out. So, dito sa Darvas box natin, makikita natin na merong fake, ano ba tawag dito? Fake out, nag-break siya, fake na break. Kumbaga, breakout then resist. Bakit nga ba siya rejected? Kasi kung titignan niyo guys, nagkaroon siya ng breakout dun sa resistance, but the volume is maliit. Konti lang yung volume. Although, good sign yan kasi sinubukan na ng mga buyer na i-push up yung price pataas. Although, pwede ka naman magbumili. Nung nag-breakout siya dito, ang magiging stop loss kasi sa Darvas box is yung low. Entry point mo is breakout sa low as a high, and stop loss mo is below the low. So maybe 20 pips below magiging stop loss mo. Kung nag-entry ka man dyan sa fake breakout na yan at bumalik yung market, at least hindi ka stop out. So buhay pa rin yung portfolio mo. And so i-move lang natin to guys. Move na lang natin tong box natin. So ayan. Ay sobra. So ayan. Then after that fake breakout, makita natin ang tumataas na yung volume. Nagkaroon siya ng malakas na seller pressure ng seller sa seller side. Mapapansin po natin yung volume medyo mataas din siya. Yung volume na yan. So makikita natin malakas yung pressure, yung force, yung seller force. Pero nasa loob pa rin kasi siya ng box. So possible na ma-hold lang siya doon. So bali siguro ang nangyari dito is nung nag-parabolic move siya, nung biglang taas siyang ganyan dire-diretso, nagkaroon siya ng sideways. Nag-take profit na yung mga big holder ng Bitcoin. So bumagsak siya. So ito guys. Ngayon po, another Darvas box ulit, breakout siya. After that, nung nag-breakout siya with volume, good confirmation na good yung breakout. So, another entry opportunity. Entry tayo dyan. And magiging ang pagka-entry natin dyan, magiging stop loss natin is below the low, sa baba nung below the bottom of the box. So mag-adjust ulit tayo, mag-create ulit tayo ng another box. Let's find another high. 1, 2, 3, 4, 5 high. 1, 2, 3, 4, 5. So hindi na natin siya na break. Now we are looking for the low, another low sa box natin. So ayan. After that high, let's count 1, 2, 3, 4, 5 candle. 1, 2, 3, 4, 5. So, sa limang candle na yun, ang pinakamababa natin is ayan. Yan yung magiging stop loss natin. So, ang kagandahan sa Darvas box guys, kada breakout sa box natin, pwede tayong mag-trail nung profit natin.
pwede nating i-adjust yung mga stop loss natin para matrail natin yung profit. So, pagka breakout dyan, so, balik tayo sa first box natin. First box, breakout. So, entry. Stop loss below the low. So, after that parabolic move, create ka ng another box. Create ka ng another box. Breakout sa second box. Stop loss adjusted to around 12K, 12,395. So, adjusted na yung stop loss mo. If in case na mag-reverse yung market, may profit ka pa. Nakapag-trail ka ng profit mo. So, after that breakout, i-remove na lang natin itong mga horizontal line natin na extra para medyo malinis yung ating chart. Sorry guys kung hindi ko masyadong may paliwanag kasi ang hirap mag-darvas back sa cellphone. Medyo naglalag yung hindi naman sa naglalag yung phone. Hindi na touch masyado yung mga mga trend line tsaka mga horizontal line natin. Ang hirap igalaw. So kailangan ko mag-create nung another horizontal line. Katulad yan, hindi ko ma-touch. So, kung sa PC lang to guys, ang pwede mong, after mong mag-create ng box, ang i-move mo na lang is yung mga dating horizontal line mo para hindi masyadong madumi yung chart. Pero sa cellphone kasi ang hirap, kaya create na lang tayo ng bagong horizontal line para mabilis. So, ayan guys. Breakout sa second darvas box. Stop loss adjusted. So, meron na naman tayong makikitang box. So, naispatan natin another high. And another low. So, plot ulit tayo ng box. So, nag-plot ulit tayo ng box. And a breakout. Another breakout. After that breakout, stop loss adjusted to maybe this low. Adjust mo ulit yung stop loss mo para makapag-trail ka. Kung wala ka pang entry, mag-entry ka ulit ng panibago dito. Kung nakapag-take profit ka siguro dito sa second box, na nag-entry ka dito sa breakout dun sa second box, so ang stop loss mo is sa baba nung low. After mo mag-breakout ulit dito sa third box, i-adjust mo lang yung stop loss mo. Pero sa mga nakabili po sa pinakababa, ang ginagawa nila pagka nagda-darvas box is yung stop loss na lang nila yung ina-adjust. So parang tinitrain nila yung profit, hinihintay na lang nilang ma-trigger ulit yung stop loss nila para exit na sila sa market. So after that, so meron na tayong third box. Now, hanapin ulit natin yung another swing high. So breakout, so yan yung pinakamataas count nung, sabi ko kanina, magbilang nung 5 candle. Kung may mag-break within that 5 candle, adjust nyo yung horizontal line, yung yung top nung box. So breakout, count ng 5 candle, hindi na siya na-break. Wala nang nag-create nung wala nang nag-create ng higher high sa upon that breakout. So ngayon naman ang hanapin natin is the low.
kasi mag-create ulit tayo ng another box. So after that high, 1, 2, 3, 4, 5. So ito pang 5. So maghahanap tayo, yan yung pinakamababa ng panlima, maghahanap tayo low, mas mababang, maghanap tayo ng swing low. Actually dito may nakikita na akong exit area, magkakaroon tayo ng breakout sa baba. So yan yung box natin. So papansin nyo guys, after that parabolic move ni BTC, medyo nag-consolidate na siya. So ayun. So kakaroon na tayo so nakapag-plot tayo dito ng 4 na box. First breakout dito by opportunity. So if nag-buy ka dyan, stop loss mo is around dito sa baba nung low, ibaba nung low nung Darbas box. So ayun magiging stop loss mo. So parabolic move, nag-create ka ng another box. As long as hindi lumulusot si candlestick sa low mo, hindi ka magse-sell. So ang stop loss mo dyan is here. Ito pa rin yung stop loss mo. Although pero may parabolic move ka na dyan, pwede ka na mag-adjust nung stop loss mo. Nasa sa'yo na yan mga sir. So sa akin kasi pagka Darbas box tapos may parabolic move, medyo natatakot ako din kasi baka may sudden big dump siya. Kaya kung ako man nakabili man ako siguro dito sa breakout dito sa first box, ang gagawin ko dito is susundan ko na lang yung market. So maybe i-adjust ko na lang yung stop loss ko above na lang dito sa above ng high nung first Darbas natin. Pero in general sa rules nung Darbas box, pag trailing profit sa mga stop loss, ganun yung ginagawa nung iba. Kasi pagka hindi parabolic move, halos dikit-dikit lang yung mga box natin. Pero dito kasi kay Bitcoin, medyo nag-parabolic move siya. So para sa akin, stop loss dito sa baba nung box, entry sa breakout dun sa box. So then after mo mag-create ng box, another breakout, stop loss adjusted above, so may profit ka na dyan. So wait mo ulit na magkaroon nung breakout or mahit yung stop loss mo para ma-exit ka na. So breakout sa second box, another breakout sa second box, then another third Darbas box, plot ulit ng Darbas box, and another breakout sa third box, plot ng pang-apat na box. So eto na yung decision making na magaganap sa pagpa-plot ng Darbas box. Eto na yung decision making. Kasi mapapansin nyo, nag-plot ka nung Darbas box, sa Darbas box kasi madidetermine mo yung possible na resistance tsaka support. Upon plotting that Darbas box, meron breakout na naganap. Although kung nag-adjust ka nung stop loss mo dito sa breakout nung sa breakout sa third box, sa at tapos nag-hold ka, ang mindset mo is hanggat hindi na hihit yung stop loss mo dito sa ibaba ng third box is hindi ka mag-exit. So kung ganun yung mindset mo, nakasabay ka pa dun sa another pump ni BTC. Pero yung ibang trader kasi na gumagamit ng Darbas box, pagka nakakita na sila nung pag-breakout, nakakita na sila nung breakout dito sa support ni Darbas box, sa support ng box is nagsisell na sila. So kung nag-sell ka na dyan,
may profit ka na, mas malaki. Kasi ang iniisip nila, in-anticipate na nila yung possible na dire-diretsong pagbaba ng market. Kasi may breakout na siya dito eh. Ayan no. So breakout, may volume pa siyang kasama. So, kumbaga, yung mga siguristang trader, nagbenta na dyan. Although, si MA20, makikita nyo, nagsusupport pa rin siya. Pero, syempre, profit is profit pa rin. So, kung nag-take profit sila dyan, nakapag-entry sila sa sukatin natin guys. Kung nag-take profit sila dyan, sa breakout sa Darbas box, and ito yung entry nila, nag-sell sila dyan sa breakout, it's a 12%. May 12% gain sila. 12% gain sa 13 days. So, it's 13 days, 4 hours. So, sa 2 weeks, meron silang gain na magkano ba yun? 13, less than 14%. So, not bad. Lalo na sa mga spot, kung naka-future ka, tapos sa 14 days, tapos sabihin na natin nakapag times 10 leverage ka. So, 10 times 14, magkano na yun? Compute nyo na lang, may na ako sa math. So, and guys, ganun lang naman yung pag-plot ng Darbas box. So, pagka nakita nyo ulit kay Darbas box, nung pinat nyo yan, remove natin yung mga drawings natin. So, kung i-zoom kasi natin tong si BTC, itong chart ni BTC, makikita natin yan, no? Parang hagdan-hagdan din siya. Kahit hindi mo na yung sa Darbas box, may mga consideration naman yan. Pagka malinaw na sa inyo yung mga support and resistance, mga consolidation area, pwede kayo mag-plot ng Darbas box. So, ganyan. So, yan. That's consolidation area box. Another box here. Kasi sa mga magagaling mag-spot ng mga support and resistance dyan, basic na lang sa kanila itong pag-plot ng Darbas box. Pero kung susundin nyo yung rules na ang tawag doon, 3 bar or 5 bar plotting ng Darbas box is pwede naman. Pero sa mga matitinik na yung mata, mga batikan na sa market structure, is makikita nila agad, yung may spotan nila agad yung mga possible na pagplatan nila ng Darbas box. Pero sa 1-day TF, siguro check natin sa 1-day time frame kung paano itsura nito. So, ayan guys, makikita po natin yan. Ayan yung 1-day time frame ni BTC. Actually, nakikita ko kay BTC, talagang to the moon siya eh. Kasi tignan mo yung mga moving average. Strong pa rin si BTC. Delikado pa rin mag-counter trend dito. Although sa mga shorters dyan, mga magagaling mag-spot ng mga entry sa short position, mga idol. Kasi ako, dati, sinusubukan kong mag-counter trend, kaso always stop out, liquidated, mga ganon. That's life. So, ganun siya. Sa 1-day TF time frame guys, makikita nyo dito, pwede ka rin mag-create ng Darbas box, mag-plot ng Darbas box. So, lagyan natin siya ng box. Sa 1-day TF, ganito lang na box. Another box. And another box. Hindi ko alam kung ito kasi medyo kaya inantabayanan din ng mga ibang traders, lalo na yung mga shorters, yung mga mahihilig mag-trade sa short position.
inabangan nila yung pagbagsak ni BTC kasi tignan mo, napakataas na rin kasi nung inaabot na, so possible nga na bumagsak siya, which is possible retest dito sa previous resistance na around 12.5. Yan yung mga inabangan ng mga shorters kasi grabe, ilang percentage yan if makakatch nila, sabihin na natin dito kung makakatch nila halos 25% din, 25% gain din yan pagka na-catch mo siya dyan, kung bababa si BTC. So anyways, sabi ko nga, walang tamang technical analysis hanggat hindi na prove ng market. So ayan guys, so sana maintindihan nyo yung sana maintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko dito, or baka ako nga lang nakakaintindi. So pagpasensya nyo na kasi alam nyo naman na mga nagsisimula pa lang tayo mag vlog, and siguro next time pagka magamit ko na yung laptop ko, i-discuss ulit natin tong Darvas box or yung mga support and resistance para mas malinaw. For now, pagpasensyahan nyo muna, and tsaga muna tayo sa cellphone. Wala rin naman kasi tayong internet connection dito sa apartment na nirerentahan natin, dahil nga alam nyo naman, hindi tayo full-time trader, estudyante. May estudyante nga rin tayong kasama na Batikan. Shout out sa iyo, Sir John Henry Mariano. Estudyante pero team mindset payaman. So ayan guys, time check 9:32. So may mga nasa yung video natin sa 32 minutes din. So tsagayin nyo na lang guys, kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Paki-like na lang rin yung video kung nagustuhan nyo. Kung hindi nyo nagustuhan, i-dislike nyo. Kung gusto nyo pang ma-update sa mga bagong upload na video natin, mag-subscribe lang kayo sa channel. Click nyo yung notification bell. Yun. Wala nang intro siguro. Wala nang exit. Yan na. Bye-bye.